Hi! Ito muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Arnold Villan ng Bulo Bible Christian Church. Tayo po ay mag-aaral muli sa ating Bible study, no? At ang topic po natin ngayon ay tungkol sa Trinidad o Trinity. Ayan. Marami po kasing tanong, lalo na sa mga bagong Kristiyano, ang tungkol sa Trinity. Kasi po tayo, ang paniniwala po natin ay Trinitarian po tayo. Naniniwala po tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, na sa isang Diyos na may tatlong persona, no? At pero mayroon pong mga naniniwala na mga hindi naniniwala po sa Trinity. So yun po tatalakayin natin ngayon. At suggest ko po muli sa mga kapatid na tayo po ay maghanda ng ating ballpen, notebook at saka Bible. Napakahalaga po na nagte-take note po tayo para sa ating pag-aaral ay mababalikan po natin yon at pag-aaralan muli, no? Para mas maganda po na nire-review po natin, inuulit-ulit po natin ang ating mga pinag-aaralan, ano? So tuloy na po tayo. Yan, okay. Alam po natin na mayroong isang Diyos, ano? At isang Diyos na lumikha ng sanlibutan. Sinabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon." So ito po ang binabatayan ng mga hindi naniniwala sa Trinity, ano? So may isang Diyos daw po lamang, ano? So tuloy po tayo, patuloy po natin tatalakayin. Ngunit sa masusing pag-aaral po ng banal na kasulatan ay natatagpuan pong merong tatlong persona ang Diyos. Ibig sabihin, may tatlong kapahayagan ng pagka-Diyos. Ang Diyos po ay merong tatlong persona, o ibig sabihin may tatlong kapahayagan ng Diyos. Sabi po sa Colossus chapter 2 verse 29, "Sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman." So ibig sabihin po, kung ating pag-aaralan na mas malalim po ito, ibig sabihin ito may ulitin ko po, sabi po, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. So kung atin pong saliksikin at palalalimin po ito, ay hindi lang po isang Diyos, hindi lang po isang persona, kundi may higit, may isa o higit o dalawa o tatlong persona po kung talaga ating sasaliksikin po ito. Pero sabi po ng mga di sumasang-ayon, ang di pagsang-ayon, paano nangyari na iisa ang Diyos ngunit may tatlong persona? Hindi ba't ito ay nagsasabing tatlo ang Diyos? Ano? So tulad ng pilosopiyang pagano at salungat sa sinasabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, yung binasa po natin kanina. So sabi po dito, salungat ba sa katuwiran ang doktrina ng Trinidad at hindi maaring maunawaan? Ayan. So tuloy po tayo. Itinuturo sa atin sa Isaias. So take note po tayo na, magte-take note po tayo. Patuloy po tayo mag-take note. Itinuturo sa atin sa Isaias chapter 58 verse 8 and 9 na ang katuwiran ng tao ay hindi nakatutulong sa pag-aaral ng ukol sa Diyos. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip
kaysa inyong mga pag-iisip. So, sinasabi po ng Isaiah chapter 58 verse 8 and 9 ay iba pong ating mga katwiran, iba pong ating mga lakad, no? Iba pong ating mga pag-iisip, dahil tayo tao at siya ay Diyos, na yun tinatalakay natin ngayon, ano? So, hindi daw po natin bilang tao ay ang ating kaalaman o ang ating pagkaunawa ay hindi maaring ipantay sa pag-iisip at pagkaunawa ng Diyos o katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran natin iba, mas mababa. Dahil siya ay Diyos, tayo ay tao. So, sinasabi po dito na mahirap abutin. Sabi nga po, ang ating pag-iisip ay hindi tulad pag-iisip ng Panginoon. Ang ating mga lakad ay hindi katulad ng lakad ng Panginoon. Ang ating katuwiran ay hindi katuwiran ng Panginoon. So, ang ibig lang po sabihin nito, hindi natin kayang pantayan ang mga lakad, ang mga pag-iisip at ang ibang mga bagay tungkol sa Panginoon. So, mayroon din pong kung sasaliksikin po at babasahin po natin talaga ang banal na kasulatan, walang salitang Trinidad o tatlong Diyos na matatagpuan sa banal na kasulatan. Ngunit kung ating sasaliksikin po ito ng mas malalim pa, kung ating talagang pag-aaralan o babasahin natin ang banal na kasulatan at titingnan natin ang saligan ng doktrina ng Trinidad, makikita po natin malinaw po na tumutukoy ito na ang isang Diyos ay mayroong tatlong persona sa maraming bagay at sa maraming bahagi. Okay. Bago tayo tumuloy doon, tayo po'y dumako sa panalangin. Panginoon, masyelan po ang topic na ito at ang iyong lingkod ay patuloy na humihingi ng iyong gabay at ng iyong patnubay. At ganoon din po, Panginoon, sa lahat ng sumusubaybay, nanonood at nakikinig ng pag-aaral na ito. Hiling namin na ikilos mo po, Ama, ang iyong Santong Espiritu sa amin. Nagsaganong Lord, malinawan namin ng mas malalim at malinaw ang Diyos na may tatlong persona. Ikaw, Panginoon, na may tatlong persona. Tulungan mo po kami, hipuin mo po kami ang aming mga pag-iisip, ang aming kalooban, nang sa ganun, Lord, ay at kumilos po ang inyong Santong Espiritu sa amin. Nagabayan kami, tulungan sa pag-aaral na ito. Salamat, Ama, sa iyong gagawin sa aming mga buhay, sa pag-aaral na ito, sa pangalan po man ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Okay. So number 1, titingnan po natin, kagaya na sabi ko po kanina, ang saligan ng doktrina ng Trinidad. At ihanda po ninyo ang inyong mga ballpen, notebook at Bible. At tayo po'y magsisimula na pag-aaral ng doktrina ng Trinidad. Number 1, ang saligan ng doktrina ng Trinidad ay matatagpuan po ito sa sa pagbabautismo sa Panginoong Hesus. Na kung titingnan natin, matatagpuan po natin ito sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Yan. Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Ito po ang sinasabi. Nang bautismahan po ang Panginoong Hesus. Si Hesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan ng wika, "Ako po ang kailangang bautismohan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya
ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapate, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ayan. Okay. Tingnan po natin ito. Sa pagbabautismo sa Panginoong Jesus, Matthew chapter 3, verse 13 to 17. So makikita natin ang Trinidad na gumagawa. Makikita natin ang Trinidad na gumagawa sa pagbabautismo sa Panginoong Jesus. Ang Diyos Ama, tingnan po natin ha, ang Diyos Ama ang nagsalita mula sa langit. Ito ang sabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sino ang tinutukoy niya? Ang kanyang anak? Ang binabautismuhan. Sino ang nagpabautismo? Ang Panginoong Jesus. Ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Jesus ay binautismuhan. Ayan. At alin naman po yung banal na Espiritu? So nakita natin Diyos Ama, Diyos Anak, at ang sa banal na Espiritu naman po ay bumababang parang isang kalapate, ang Diyos Espiritu Santo, at dumapo sa Panginoong Jesus o dumapo sa tagapagligtas. So dito, makikita po natin na mayroong tatlong persona. Diyos na may tatlong persona. Diyos Ama, ang binabanggit, ang Panginoong Jesus na binabautismuhan, at ang banal na Espiritu. Ayan. So dito po marami po tayong makikita mga references sa banal na kasulatan na nagpapatunay o tumutukoy sa Diyos na may tatlong persona. Nang ang mga alagad ay inutusan ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 28 verse 19, inutusan niya ang mga alagad na after mangaral ay magbautismo, no? Ang pamamaraan ng bautismo ng mga alagad sa Matthew chapter 28 verse 19. Dahil dito, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa, at sila'y inyong bautismuhan. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan. So nakita po natin, no? Ang tatlong persona, Diyos na may tatlong persona. Number 3, sa benediction po makikita din po natin ito. Matatagpuan din po natin ito. Ang benediction sa 2 Corinthians, take note po, 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Sabi dito, ang biyaya, benediction po ito, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong nawang lahat. Ayan. Okay. At isa pa pong reference, number 4, sa paglikha po ng tao, no? Doon po sa creation, sa paglikha ng tao, ginamit ang panghalip na pangmaramihan, plural form po ang ginamit, na panghalip. At ito po'y matatagpuan natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Yan, Genesis chapter 1 verse 26. Ito po yung paglikha ng tao ng Diyos. At sinabi ng Diyos, lalangin natin. So nakita natin ang ginamit na panghalip natin o plural o pangmarami. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan. Yan. So, nung nag-create po ang Diyos ng nilikha ang tao, hindi lang po iisa, iisang persona ang kumilos at gumalaw, kundi binanggit po plural, ibig sabihin more than one. At naniniwala po tayo na andun ang Diyos Anak, andun ang Espiritu Santo. So sa mga sumusunod na aralin, makikita po natin ng anak na si Hesukristo ay tunay na Diyos at ang banal na Espiritu ay
Diyos, no. So sa mga ibang mga aralin pa po matatagpuan po to. Hindi lang po to hindi lang po sa ganitong mga aralin po, kundi may mga marami pang mga aralin matatagpuan at makikita natin na ang Diyos po ay mayroong tatlong persona. Okay, punta na po tayo sa padalawa. Padalawa, ang paglalarawan sa doktrina ng Trinidad. Kanina, binanggit po natin dito ang saligan ng doktrina ng Trinidad. Ngayon po ay ang paglalarawan sa doktrina ng Trinidad. So, ang isang paglalarawan po dito, ang isang halaman ng pangalan ay shamrock. Hindi po ito yung hindi po ito yung wrestler, hindi po ito yung banda, kundi ito yung isang halaman na ang dahon ay may tatlong bahagi. So ginamit po ito upang ilarawan ang doktrinang ito, ang doktrina ng Trinidad. Ito ay isang dahon, ngunit mayroong tatlong magkakaibang bahagi. Ayan. Isang dahon na mayroong tatlong magkakaibang bahagi. Isa na mayroong tatlong magkakaibang bahagi. Ayan. So, shamrock po ang tawag sa halaman na yon. Okay. Number 2, tubig. Ayan. So, makikita sa tatlong anyo ang tubig. Pero kung tawagin siya tubig, pero makikita po siya ng tatlong anyo. So, makikita sa tatlong anyo ang tubig. Number 1, liquid. Number 2, yellow. Ito yung ice, At number 3 ay singaw, Pero kung tawagin siya ay tubig, tubig. So, gayon man, may tatlo siyang anyo, pero iisa siya, tubig. So, gayon man, yun ay tubig o H2O. Ayan. Number 3 paglalarawan. Liwanag. Ayan. Ang liwanag po mayroong tinatawag pong mapulang sinag. Mapulang sinag ng init na hindi natin nakikita. Hindi po siya nakikita ng ating naked eye. Pero mayroon siyang mapulang sinag, ang liwanag. So, naglalarawan sa Ama. Dilaw na sinag ng liwanag na atin namang nakikita. At naglalarawan sa Diyos Anak. And then, asul na sinag ng mga kimikal na nakikita sa pamamagitan ng kanilang bisa, naglalarawan ito sa Espiritu. So, mapulang sinag, dilaw na sinag, asul na sinag, pero isa po siya, liwanag. Yan. And then, number 4, naglalarawan din po siya ng kumpanya ng negosyo. Halimbawa, Smith and Company. Ang Smith and Company ay pag-aari po ng tatlong magkakapatid. At ang pangalan ay si Juan, si John, si Henry, at si Peter. So, ito ay isang kumpanya. Ngunit, pinuno o ulo ng isang departamento ang bawat isa sa magkakapatid. Ang tatlo ay gumagawang iisa at magkakasama nang walang salungatan tulad ng Panginoon. So yun po ang paglalarawan po ng Trinidad. Iisa pero meron siyang tatlong bahagi. Diyos, isang Diyos na may tatlong persona. Ayan. So, sinasabi po dito na dapat nabigyan diin na ang Trinidad ay nananatili pa rin isang hiwaga, Hiwaga pa rin siya hanggang ngayon, Kagaya na binanggit nga natin kanina, ang ating napakahirap po niyang ipaliwanag, At dahil ang pag-iisip natin ay hindi pag-iisip ng kagaya ng Panginoon, ang lakad natin ay hindi kagaya ng lakad ng Panginoon, at siya ay Diyos, tayo ay tao,
na napakahirap po na mahirap po abutin. Meron pong mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag at hindi natin kayang abutin ng ating mga pag-iisip. So ang gagawin po natin, hayaan na lang po natin, no? Hayaan na lang po natin na ang mga bagay na yun na hindi natin kaya. Maybe marahil pagdating natin ng sa langit, ay baka pwede nating itanong sa Panginoon ang kasagutan noon So dapat nabigyan diin pa rin na ang Trinidad ay nanatili pa rin isang hiwaga at walang anumang paglalarawan na maaring makapagpapaliwanag ng lahat-lahat. Gayunman, naniniwala tayo na magagamit natin ang mga halimbawang ito para ating maliwanagan ang mahirap na doktrinang ito. So dahil ang Diyos ay Espiritu at tayo ay nasa pisikal na kalagayan, mahirap nating maunawaan ang Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan, samantalang tayo ay may katapusan. Ang pagsisikap na ipaliwanag ang Trinidad ay paglalagay ng hangganan. Ulitin ko po, ang pagsisikap na ipaliwanag ang Trinidad ay paglalagay ng hangganan sa mga katotohanang walang hanggan. Ayan. Sumatibay po ang ating paniniwala na mayroong isang Diyos na nanatiling walang hanggan at inihahayag ang kanyang sarili sa tatlong persona. Ayun nga po, Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. Yan. Okay. Punta naman po tayo sa number 3. Titingnan po natin, ang Trinidad ay gumagawang may kaisahan. Ang Trinidad ay gumagawang may kaisahan. Okay. Number 1. Take note po. Take note. Number 1. Sa panahon ng paglikha, yan, gumagawa po sila ng may kaisahan. Hindi po nagsasalungatan, may kaisahan. So sabi dito, sa panahon ng paglikha, nagsalita ang Diyos Ama. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ang nagsalita po doon ay ang Diyos Ama. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 3. And then, ang Diyos Anak, ang salitang binitiwan. Ang sabi ng Diyos Anak, nang pasimula siya ang berbo. Ayan. Sabi sa Juan 1:1. And then, ito pa po, sa patungkol sa Espiritu Santo, ang Diyos, Espiritu Santo, ay sumasa ibabaw ng tubig. Yun po matatagpuan natin sa Genesis chapter 1 verse 2 at sa Job chapter 26 verse 12 and 13. So nakita po natin dito na ang Trinidad ay gumagawang may kaisahan. Number 2, sa pagkakatawang tao. Yan. Pagkakatawang tao. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Sinabi po yan, binanggit po yan sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang siya man sa kanyang sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ang nagbigay? Ang Diyos Ama. Sino ang kanyang ibinigay? Ang Diyos Anak. Sabi sa John 3:16. Isinilang, paano isinilang? Isinilang sa sanlibutan ang Diyos Anak. Matatagpuan po natin yan sa Lucas chapter 2 verse 11. Isinilang sa sanlibutan ang Diyos Anak. Anong nangyari po dito? Nililiman ng Diyos Espiritu Santo si Maria upang magdalang tao. Sinabi po yan sa Lucas chapter 1 verse 35. So nakita po natin dito, ang Trinidad ay gumagawang may kaisahan sa pagkakatawang tao. Yan. Okay, number 3. Sa katubusan naman. Yan, sa katubusan ng ating mga kasalanan. Tinanggap ng Diyos Ama ang handog ng Kalbaryo. Sinong inihandog sa Kalbaryo? Ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, namatay sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Hebreo chapter 9 verse 14. Hebreo chapter 9 verse 14.
Sinong ibinigay? Ibinigay ng Diyos sa anak ang kanyang sarili bilang ating kahalili. Na sa halip tayong makasalanan, ang mamatay sa krus ay inako na ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan at siya ang nagdala ng ating mga kasalanan, kaya siya namatay sa krus. Yan. Hebreo chapter 9 verse 14. Ano pong bahagi naman doon ng banal na espiritu? Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng espiritu na walang hanggan. Hebreo chapter 9 verse 14. Hebreo chapter 9 verse 14. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng espiritu na walang hanggan. And then number 4, sa kaligtasan. Okay. Tinatanggap ng Ama ang kasalanan ang alibughang anak. Halimbawa po dito ang alibughang anak. Ang alibughang anak mula sa malayong lugar, no? Pinatawad at binigyan ng kasutan, singsing at isang piging. Nagpaparty pa ang anak nang manumbalik ang bugtong niyang anak na umalis, dala-dala ang kanyang mana, at pagkatapos malustay ay wala na siya naging mga kaibigan, at inisip niyang bumalik sa kanyang ama. Tinanggap naman siya ng maluwag, pinatawad, binigyan ng kasutan at singsing, at binigyan pa ng isang piging. Mababasa po natin yan sa Lucas chapter 15 verse 22. And then ang Diyos anak naman po doon, ang pastol na naghahanap sa kanyang tupa. Mababasa naman po natin yan sa Lucas chapter 15 verse 4. And then ang bahagi naman ng banal na espiritu ay tinatakan ng Diyos Espiritu Santo ang bagong mananampalataya. Tinatakan ang bagong mananampalataya ng parang seal, no? Tinatakan ng Diyos Espiritu Santo ang bagong mananampalataya. Mababasa po yan sa Efeso chapter 1 verse 13. Yan. And then number 5, sa pakikipag-isa. Sa pakikipag-isa naman po ay inaanyayahan tayo ng Diyos Ama na lumapit sa Kanya sa pakikisama. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama na lumapit sa Kanya sa pakikisama. Efeso chapter 2 verse 18. Efeso chapter 2 verse 18. Ang sa Diyos Anak naman po, ang Diyos Ama ang tagapamagitan. Ang Diyos Ama ang tagapamagitan. Binanggit po yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. So sa pakikisa sa Ama, na umaanyaya sa atin na lumapit sa Kanya sa pakikisama, ang tagapamagitan po natin ay ang Kanyang anak na si Jesus, ang Diyos Anak, na binanggit nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9. At sa Diyos Espiritu Santo naman, nangyari ang pakikipag-isa at pakikisama, bunga ng Espiritu Santo. Bunga ng Espiritu Santo. Ito yung kanyang pakikipagbahagi sa pakikipag-isa. Binanggit po yan sa Efeso chapter 2 verse 18. Ayan. Okay. Number 6. Sa pananalangin naman po natin. So nakita natin na talagang kung sasaliksikin natin ang banal na kasulatan, talagang lalabas at maano po natin, makikita po natin na ang Diyos ay mayroong tatlong persona na gumagawa at kumikilos. Okay, balik tayo sa number 6. Kapag tayo naman po ay nananalangin, ito po ang nangyayari, Ang Diyos Ama ang tumatanggap ng mga panalangin po natin o kahilingan. Siya ang tumatanggap, no? Kapag tayo ay nananalangin patungkol, pinapatungkol po natin sa Diyos Ama. Sa Juan chapter 16 verse 23. Juan chapter 16 verse 23. Kaninong pangalan?
Sa pangalan ng Diyos Anak, tayo ay nananalangin. We pray in the name of Jesus. Kaya nga po, kapag tayo nagtatapos sa pananalangin, ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan. And then, ang bahagi naman po ng Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo ang gumagabay sa ating paghiling o sa ating mga panalangin. So, pinatpatungkol natin sa Ama ang ating panalangin at sa pangalan ng Panginoong Jesus, at ang gumagabay po sa atin ay ang banal na Espiritu. Binanggit po yan sa Roma chapter 8 verse 23 tungkol sa Diyos Espiritu Santo. And then number 7, sa kaluwalhatian, ang Diyos Ama ang maghahari ng 1,000 taon. Ito yung binabanggit pong ito ay sa millennial. Hindi pa po nangyayari ito. Ang Diyos Ama ang maghahari ng 1,000 taon sa malapit na wakas. Ang Diyos Ama ang maghahari ng 1,000 years, millennial. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 24. 1 Corinthians chapter 15. Oh, no. Okay, tama. Ang Diyos Ama ang maghahari ng 1,000 taon sa malapit na wakas. 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Millennial po yung binabanggit dito. Ang Diyos Anak, ang bahagi ng Diyos Anak, ang Diyos Anak ang magbabago ng ating katawang lupa. Di ba sinasabi ng banal na kasulatan, tayo, ang katawang itong panlupa ay papalitan ng katawang panlangit. Hindi pwedeng pumasok sa langit ang katawang ito, dahil ito'y panlupa, at bibigyan tayo ng bagong katawang panlupa. Ang magbibigay po sa atin, ang gagawa po noon ay ang magbabago po ng ating katawang panlupa at gagawing katawang panlangit ay ang Panginoong Jesus, ang Diyos Anak. Binanggit po yan sa Pilipos chapter 3 verse 21. Okay, ang Diyos Espiritu Santo ang nag-aanyaya sa kaluwalhatian. Siya naman ang nag-aanyaya sa kaluwalhatian. Ang Diyos Espiritu Santo ang nag-aanyaya tungo sa kaluwalhatian. Ayan. Matatagpuan naman po yan sa Pahayag chapter 22 verse 17. Pahayag o Apokalipsis verse 22, chapter 22 verse 17. And then sa kapanganakang muli, nang tayo po ay maborn again, na tayo isilang na muli, na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa pamagitan po ng ating pananampalataya. So, okay, kapanganakang muli. Ang Diyos Ama ang nagtatala ng bagong pangalan sa langit. So, nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, inihingi natin ng kapatawaran ang nagawa nating mga kasalanan, tayo pinatawad, dahil ng ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Nang moment na yon na tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at ginawa natin siyang Panginoon at tagapagligtas, ang nagtala po ng ating pangalan ay ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang nagtala ng bagong pangalan sa langit, ng ating pangalan sa langit, sa Book of Life po, sa Book of Life. Ang Diyos Ama nagtala sa Lucas chapter 10 verse 20. Yan. Ang Diyos Anak naman, ang Diyos Anak ang naglilinis ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Yan. Siya ang tumubos ng ating mga kasalanan, kaya namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan. So yun po ang naging bahagi ng Panginoong Jesus, and then after 3 days nabuhay po siya. So ang Diyos Anak ang naglilinis sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, naglilinis ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Efeso chapter 1 verse 7. Ang Espiritu Santo naman po, ang Diyos Espiritu Santo ang gumagawa ng hiwaga ng pagbabago sa kapanganakang muli. Siya po ang kumikilos at gumagawa. Ang Diyos Espiritu Santo
ang gumagawa ng hiwaga ng pagbabago sa kapanganakan muli. Juan chapter 3 verse 6. Siya ang tumutulong at gumagabay sa bagong mananampalataya, no? Sa pagbabago, tumutulong siya, gumagawa siya at kumikilos sa pagbabago ng isang bagong mananampalataya. John chapter 3 verse 6. So yung mga reference na yon ay nagsasaad lamang po at tumutukoy na ang Diyos, no, ay gumagawa. Ang Diyos ay gumagawa, o ang Trinidad ay gumagawa ng may kaisahan. Ang Trinidad, ang mga paglalarawan ng doktrina ng nilalarawan ng malinaw ang doktrina ng Trinidad, at ang saligan ng doktrina ng Trinidad ay malinaw na binabanggit na mayroon pong isang Diyos, ngunit mayroong tatlong persona. Yan. So, okay. Number 4. Titingnan po natin dito, no? Ating titingnan po dito kung inyo pong nakikita sa screen, sa screen, ang Trinidad at ang mga katangian ng Diyos. Makikita po natin diyan ang katangian ng Diyos Ama, katangian ng Diyos Anak, at katangian ng Diyos Espiritu Santo. Silang tatlo may pare-parehas na katangian, ang Trinidad at ang mga katangian nila, ang Trinidad at ang katangian ng Diyos. Number 1 na katangian, ang Diyos ay walang hanggan. Ang Diyos ay walang hanggan. Binabanggit po yan sa tungkol sa Diyos Ama, awit chapter 90 verse 2. At patungkol naman sa katangian sa Diyos Anak ay makikita po natin diyan sa Pahayag chapters 1 verse 17 to 18. And then katangian naman ng banal na Espiritu sa Hebreo chapter 9 verse 14. So ibig sabihin, ang pagkawalang hanggan ay katangian ng Diyos Ama, katangian ng Diyos Anak, at katangian ng Diyos Espiritu Santo. Number 2, ang kanilang pagka-omnipotente, makapangyarihan sa lahat, o omnipotente. Makikita po yan tungkol sa Diyos Ama. Sa Diyos Ama po ay makita natin sa unang Pedro chapter 5 verse 6, and then sa Pahayag chapter 1 verse 8. And then sa Diyos Anak naman sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and then sa Espiritu Santo ay sa Romans chapter 15 verse 19. So sila po ay, ang tatlong persona ay may isang katangian, makapangyarihan sa lahat. O tawagin po natin ay omnipotente. And then number 3, marunong sa lahat, omnisciente. Ang omnisciente po ang Diyos Ama. Binanggit po yan sa Jeremiah chapter 17 verse 10. Sa tungkol sa Diyos Anak, binabanggit po yan sa Pahayag chapter 2 verse 23. And then sa Diyos Espiritu Santo, makikita po yan sa unang Korinto chapter 2 verse 11. So yung Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay may isang katangian, marunong sa lahat, no? Ibig sabihin omnisciente. And then number 4, nasa lahat ng dako, omnipresente. Ang Diyos Ama ay omnipresente. Binabanggit po yan sa Jeremiah chapter 23 verse 24. Ang tungkol sa Diyos Anak ay mababasa po natin sa Matthew chapter 18 verse 20, and then sa Diyos Espiritu Santo mababasa po natin yan sa awit chapter 139 verse 7. Yan. And then number 5, tungkol sa kabanalan. Isa pong kabanalan ng tatlong persona. Tungkol sa Diyos Ama,
mababasa po natin sa Apokalipsis o Pahayag chapter 15 verse 4. Sa tungkol sa Diyos Anak, mababasa po natin sa Gawa chapter 3 verse 14. Sa Diyos Espiritu Santo, mababasa po natin sa Lucas chapter 1 verse 15. So, inuulit ko po, napakahalaga po nagte-take note po tayo. Nagte-take. Nakikita naman po ninyo sa screen. Okay. Sa number 6, katotohanan. Katotohanan tungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sa Diyos Ama, John chapter 7 verse 28. Tungkol sa Diyos Anak, Pahayag chapter 3 verse 7. Tungkol sa Diyos Espiritu Santo, Unang Juan chapter 5 verse 6. So nakikita po natin ang katangian ng tatlong persona sa Diyos na may tatlong persona ay iisa. Iisa sila sa mga katangian. Isang Diyos na may tatlong persona, ngunit ang bawat persona may katangian na magkakaparehas, magkakaparehas ng katangian. And then sa number 7, mayaman sa kabutihan. Mayaman sa kabutihan. Makikita po natin, matatagpuan po natin tungkol sa Diyos Ama, Roma chapter 2 verse 4. Sa Diyos Anak naman po, Efeso chapter 5 verse 25. Sa Diyos Espiritu Santo, Nehemias chapter 9 verse 20. Ayan. Okay. Number 8, tungkol naman po sa pakikisama. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, may katangian po silang tatlo ng pakikisama. Pakikisama tungkol sa Diyos Ama, Unang 1 chapter 1 verse 3. Tungkol sa Diyos Anak, Unang 1 chapter 1 verse 3 pa rin po. At Diyos Espiritu Santo, 2 Corinthians chapter 13 verse 14. So nakita po natin na ang mga katangian ang katangian ng Trinidad o Diyos na may tatlong persona at tatlong persona pong ito na kung tawagin ay Trinidad, ay meron po silang magkakaparehas na katangian. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. So nakikita po ninyo sa screen at mari po ninyong i-kopyahin at pag-aralan po ito. So sa pag-aaral o sa mensahe ngayong gabi ay bilang mga mananiniwala sa Trinity ay nakikita po natin. Pag-aralan po natin palagi ang banal na kasulatan. Basahin po natin palagi ang banal na kasulatan. At makikita po natin, ma-amaze po natin, mapapagpala spiritual po tayo. Pagpapalain po tayo, i-bless po tayo sa pamamagitan ng pag-aaral po natin ng banal na kasulatan. At marami pong mga bagay ang matatagpuan natin. Maraming mga katotohanan ang matatagpuan po natin sa banal na kasulatan tungkol sa Diyos. Tungkol sa Trinidad. Okay. Bilang pagwawakas po, siyang magsisikap na lubusang unawain ang Trinidad ay sinasabi pong masisirain ng bait. Ang siyang magsisikap na lubusang unawain ang Trinidad ay masisirain ng bait. Ngunit siyang tatangging may Trinidad ay mapapahamak ang kaluluwa. Kaya nga sabi ko po, patuloy tayo mag-aaral, magbasa ng banal na kasulatan. At matatagpuan natin ang maraming mga katotohanan tungkol sa Trinidad. At yun doon sa mga pag-aaral po natin, kung kayo po ay nag-take note ng malaking blessing po ito, malaking blessing spiritual sa ating mga mananampalataya. Lalo na po doon sa mga bagong mananampalataya na nais pang makilala ang Panginoon ng mas malalim kaysa pagkakilala niya ng dati. So, ito ay isang hiwaga na mananatiling hiwaga hanggang sa makasama tayo ng Panginoon sa kaluwalhatian o sa langit. Gayunman,
Hindi ito nangangahulugang hindi natin ito maaring paniwalaan. Dapat po natin itong paniwalaan. Ang Diyos ay iba kaysa atin. Siya ay isang espiritu at tayo'y mga tao lamang. Naniniwala tayo na ang ating paniniwala sa doktrinang ito ay nakararangal at nakalulugod sa Diyos. Maging ang tao ay may tatlo ring katauhan, no? Baka sunod natin na pag-aaral ay tatalakayin natin ang tatlong katauhan ng tao, no? Maging ang tao ay may tatlo ring katauhan: katawan, kaluluwa, at espiritu. Ayan. Tayo po'y mayroong katawan, may katawan, mayroon po tayong kaluluwa, at mayroon po tayong espiritu. Sapagkat tayo ay ninalang sa anyo at wangis ng Panginoon. Ayan. Tayo po'y nilalang sa anyo at wangis ng Panginoon. Susambahin po natin ang dakilang Diyos, ating dakilang Diyos. Siya na lubhang nakatataas sa atin. Pasalamatan natin ang bawat miyembro ng Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu sa kanilang ginawa sa atin. Supurihin po ang Panginoon. Nawa naging malinaw at magiging malaking pagpapala espiritual sa lahat na nakinig at sa lahat na nanood sa pag-aaral na ito. At ipinapaubaya ko po sa inyo ang patuloy na pagsasaliksik at patuloy na pag-unawa ng mga katotohanan ito tungkol sa tungkol sa Trinidad, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa Kanya po ang kaluwalhatian at ang kadakilaan. Tayo po'y manalangin. Ama, at dakilang Diyos, Ama, o Diyos na may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, nagpapasalamat kami sa iyong pagtuturo, sa iyong gabay, patnubay sa amin sa pag-aaral namin ito. Natututo po kami pare-parehas sa pag-aaral na ito. At patuloy po kaming magsasaliksik, patuloy po kaming magbabasa ng banal na kasulatan, ang katotohanan o ang iyong salita, nang sa ganun, Lord, lalo pa namin higit na makilala pa kayo. Lord, gabayan at tulungan mo po kami sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu sa pag-aaral namin ng iyong salita. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin. In the name of Jesus, we thank you and we praise you sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen and Amen.